Mukhang may nakalimutan na naman yata si Kabalbas ha. Pambihira, palibasay lagi nagmamadali. At yun nga, araw-araw na lang naghahanap ng for today's video. Siyempre ano naman kaya ang kanyang kukunin doon? Siyempre lakad muna si Kabalbas. Oy, bilisan mo naman maglakad dahil nakakainip naman yung hakbang. At yun nga, nandito na tayo sa Bukirin. Natulaan nyo kung saan pupunta yan si Kabalbas. O ito ang clue na nabanggit niya kahapon sa kanyang vlog. At ito nga pala, nadaanan natin yung kanyang Bukirin. Ay, hindi pala kanya yan. Ikaw Kabalbas nang aangging ka ng hindi sa'yo. Yes, so weird. At syempre, ayan ang Bukirin o palayan ng mag-asawa nga na si Jonalyn at Jojo Mina. Shoutout ulit sa inyo. At ang kanila naman na gardenan, ay kaso lang walang tao, hindi tayo makakapasok at hindi tayo makakakuha ng mga pipitasin natin mga gulay-gulay. Buti na lang dumating yung kanilang tagapag-alaga at yun nga, sinilip lang natin yung konting bahagi ng gardenan at talagang ayaw kong pumasok kahit sabihin nila. Mas maganda pa rin talaga nandyan yung may-ari kahit nasabihin mong kamag-anak at nakikita nila kung anong kinukuha mo sa loob. At ito nga, sinama ako ng kanilang tagapag-alaga dito sa kanilang kambingan. Makikita natin dami-dami nilang alagang mga kambing. At yun nga, sabi sa akin, dire-diretso lang daw yung lakad ko kasi nangahabol daw yung isang kambing dyan. Yun, yung barako na sa loob na yun. At syempre, sa shoutout natin yung nagsama sa atin dito sa loob ng kanilang kambingan, mga alaga nila na walang iba kung hindi si ano ba pangalan nito? Yun, si Rodel. Shoutout sa iyo na napakabait nilang mag-aalaga ng mga kambing, ng palayan at mga taniman nila. Yun, ang dami-daming trabaho nun pero ang tiyaga-tiyaga. At pinuntahan na nga natin dito yung pispa ni Kuya Rudy. Shoutout po sa iyo Kuya Rudy. At nabanggit na rin natin yung shoutout. Tuloy-tuloy na natin to. Kay Nelia Agdan na taga Oriental Mindoro daw po siya pero nandito daw po siya sa Angono Rizal. Shoutout po sa inyo. Kay Amigo Reader Dae, oy, gugupitan niya daw ako. Salamat sa iyo bro. Kaso lang wala ditong mga barbero, kwentong barbero niya. So weird. At yun nga, naabutan natin dito si Kero din na naghahalo ng mani sa bilao. At tinanong ko kung ano yun, kung bibinhin niya ba. Yun, nilaga na pala at kinakain. At yun, sabi niya, tara dito, magmerenda tayo. Tinikman nga natin at napaka-sobrang alat siyempre, tsaga lang din ng pagkain natin nito, lalo na at sunod-sunod naman yung pagkain nito araw-araw nung nakaraan natin pagbablog at nakikita nyo naman akala ko naman kasi hindi pa siya nilaga at nung tinikman natin yun, okay na rin pagtsagaan, importante nalaga na at inalok tayo at yun nga, galing na tayo doon sa kanila at may dala-dala tayong ilang piraso ng saging na kulay green at maghanda na nga pala tayo sa pagluluto at mamaya babalik tayo doon sa pinaka-garden at sabi nga ng mahal kong pinsan na bumalik daw ako ng mga alas 3 o alas 4 ng hapon para makapasok at makakuha ng ating video for today's. Ayun nga pala, nakalimutan ko, tuloy-tuloy pala natin yung shoutout kay Robert Manresa. Shoutout daw po sa lahat. Sabi niya kay Asamor, Pambulacan, San Jose del Monte. Shoutout po sa inyo dyan. Kay Pet Castro na ate talagang malakasan. Ayun. At Jenaline Garcia, ingat po kayo lagi sa pagpasok sa trabaho, sa pagmamaneho. Kay Bossing Archie, so weird kamusta ulit, kamusta? Sa malamang maraming bisita nung kanyang birthday party niya. So weird. Yun nga lang, naabutan tayo ng ulan kaya hindi tayo doon makakabalik sa gardena ng aking mahal nga na pinsan. Kaya dito muna tayo, kukuha tayo ng hulaan nyo na laging paborito na niluluto ni Kabalbas. Ginagawa niya tong paksiw, pwede rin dinengdeng. At ang pangatlong clue natin, ayaw nitong kainin dahil ito ay katulad daw ng okra. Nahulaan nyo na ba? At syempre, napakadali lang hulaan ito. Dahon-dahon lang to. Pero gagawin lang natin ditong luto, yung walang asin, walang bechin, basta nilaga lang siya. Kung kumakain kayo ng ganitong mga nilaga na dahon-dahon, at yun nga, napakaganda nito talaga sa ating katawan, kaya nire-recommenda ko talaga sa inyo na kumain kayo nito, sanayin yung katawan nyo, at marami talaga tong benepisyo. Siyempre, lagi natin sinashoutout yung mga ka-GI natin, Genuine Ilocano. Ingat po kayo palagi kung nasan po kayo naroon ngayon, at gayon din po yung mga OFW na sa mga ibang bansa na nagtatrabaho, naghahanap buhay, na nalalayo sa kanilang mga pamilya.
At yun nga pala si Ramirez ay, kamusta pala lagi? Hindi ka na nakapag-comment ngayon sa ating mga vlog kamusta ka na dyan sa trabaho mo? At shoutout din pala yung mga kamag-arak niya dyan sa Bulangkog. Namimiss na daw po kayo ni Ramirez ay, magparamdam po kayo. At alam nyo ba, kaya lagi natin binabanggit yung mga OFW na ating mga Pilipino mga manggagawa sa ibang bansa dahil alam nyo naman, napakahirap ng sitwasyon nila doon at malayo sa kanilang mga pamilya, alang-alang sa mga na tinitiis talaga ay yung pangungulila, yun na talagang pinakamahirap na kalaban ng isang OFW, yung pangungulila, lalong-lalo na sa gabi na natutulog sila na hindi nila katabi ang kanilang mga anak. Tapos ibang anak yung kanilang katabi sa pagtulog, kaya ang hirap niya lalo-lalo na pag uwi na dito sila sa Pilipinas, magpaalam sa kanilang mga alagad dahil yun talaga ang kanilang nakasama ng matagal na panahon. At yun nga, sinalang na natin itong ating malakasan na saluyot, nasabi ko na sa inyo, at nilagyan na rin natin ng ilang pirasong kamatis, pero nilaga yan mga kabalbas hindi natin nilagyan ng suka o pinaksiw natin kasi kakapaksiw lang natin mga nakaraan araw. At yung mga nakaka-relate dyan, comment nga kayo kung kumakain kayo ng ganitong klaseng luto na nilaga lang. At syempre, yun na nga, luto na nga dahil napakabilis lang naman lutuin yun sa ating pinakamalakas na kahulin. Ayun nga, sandok na tayo ng ating mga kakainin. At samahan nyo akong kumain dito sa ating mahal na dampa o dito sa aming mahal na probinsya, dito sa aming mahal na baryo. At masarap ngayon kumain, maulan-ulan. Masarap din pala kung may sabaw, kaso lang hindi tayo nakapagsabaw nga dahil hindi tayo nakahanap ng ganong klaseng lulutuin sa araw na to, kaya simpleng ulam lumunang ating kakainin. O, diba? Relate naman yung iba dyan Kaya comment na kayo kung nakakain na kayo ng ganitong klaseng pagkain. Si Gargamel nga pala yung mga nagharap sa kanya. Hindi na po siya ganang umuwi dito sa ating munting dampa. Madalas na po siya sa bukid o sa kabilang bahay. Ganon talaga si Gargamel, gala masyado. At syempre, hindi nga naman siya nakakain ng mga ganitong klaseng pagkain, lalo-lalo ng mga dahon-dahon. Syempre, gusto niya pa rin yung fried chicken, yung mga manok, yung mga adobo. Malamang anak ng mayaman to si Gargamel na to, kasi ganun ng mga pagkain na hinahanap-hanap niya talaga. So weird. At yun nga, siyempre, umpisa na natin ng pagkain, pero lagyan muna natin to ng sukang tuba, toyo, at yun nga, sili, para magana yung ating pagkain. Masarap ng mga pagkain na kasi medyo may anghang, di ba mga kabalbas? At yun nga, unang subo para sa inyo yan, at yung mga sunod-sunod na subo para sa atin. Yun nga pala yung mga bashers natin dyan na nagmumura sa akin, wag naman po ganun, mahalin po natin yung ating kapwa, wag po tayo magko-comment na gano'n na nakakasama ng loob, pero okay lang po sa akin yan dahil sabi nga nila, hindi ka sisikat o kikita rito sa pagbablog mo kapag wala kang bashers, pero hinay-hinay lang po dahil alam nyo naman, may damdamin din po si Kabalbas na marunong pasaktan. Ano ba naman yan Kabalbas? Mamaya nadadala ka na naman ng iyong emosyon Huwag ganun. Kailangan good vibes lang tayo sa araw-araw ng ating buhay. O diba tama ako? O kaya tingnan nyo itong aking kinakain talaga Ayan, nilagyan natin ng kamatis, toyo, sili, sukang tuba, yung nilaga natin talbos nga ng saluyot. O diba? Masarap kumain kapag ka nandiyan kayo palagi nakasama ko na kumakain din. At syempre, iniisip ko na magkakasama tayo dito kahit malit lang yung ating pagkainan, diba? Ito nga si Kabalbas na laging nagpapaalala, mahalin ang ating kalusugan, mahalin ang ating kalikasan. Okay.